Ayan. So yun, ulitin ko lang guys, yung kanina sinabi ko. Pero dito na rin tayo sa slide na to, ha? Ayan. So good evening again guys. So tonight pag-usapan natin is all about copy trading. And what are the opportunities sa copy trading, no? Paano nyo ma-maximize and matitake advantage yung mga opportunities na yon sa copy trading. Okay? So here are the options na pwede nyo makuha or ma-take advantage dito sa copy trading. You can be first as a follower and you earn by copying the trades of the trader na pinili ninyo. Okay? Then the other one is becoming a strategy provider. So if you are already a trader na and nagma-manual trade ka, may strategy ka na nabuo and you are already profitable, you can apply as a strategy provider and earn an extra by letting others, no, na kopyahin yung trades mo. And then you can earn through profit sharing or subscription fee. And the third one is becoming a affiliate promoter or affiliate promotion, no? Ipo-promote mo lang or ima-market mo lang yung ibang trader. And then dun sa mga trader na yon na ima-market mo, magkakaroon ka doon ng profit sharing or share dun sa profit sharing. Okay? So those are three ways. Ngayon, ituturo ko sa inyo isa-isa kung paano nyo sila gagamitin. So let's start with how to become a follower. Oh, nagulat kayo, bago na yung slides, no? Hindi na to katulad ng dati. Kasi dito, ngayon, tinapos ko na. Ito yung ginawa ko na kanina. Okay? So how to start or to become a follower, no? Sobrang easy lang. 3 easy steps lang ang gagawin mo. First, pag naka-verified ka na, gagawin mo, lalagin ka lang, lalagin mo lang yung WeTrade account mo. Second step, pipili ka lang ng trader. And then third, isa-set up mo lang yung pag-copy trade mo. And then after that, wala ka nang gagawin. I-monitor mo na lang kung kumita ka na ba or nakapag profit share na ba kayo. Yun na lang yung antay mo. I-monitor mo. Okay? Ngayon, ang question doon is, paano mo malalaman kung profitable na ba? Or paano mo malalaman or paano mo pipiliin yung trader na profitable? No? So, yun yung gagawin natin yun. I-guide ko kayo step by step naman. So, don't worry guys, okay? So, these are the 3 easy steps, no, na gagawin ninyo para to start to become a follower. Okay? Na-screenshot na ba? Ayan. So, good evening sa mga bagong dating. Ayan. So, una nyo gagawin, no? Log in your WeTrade account. No? So, ganito lang gagawin nyo. First step, lalagin nyo lang. Kung kayo ay gumagamit ng WeTrade app, no? Punta lang kayo sa Explore tab. Yan. Tapos, itap nyo lang yung WeTrade Social. Ganun lang kadali. No? Tapos doon, pagka-tap nyo nun, lalabas na lahat ng top traders natin na pagpipilian nyo. So, baka magulat kayo, sir, bakit ang dami naman? So, yun talaga. Marami kayo pagpipilian. So, ngayon, kailangan isa-isahin nyo. Di naman isa-isahin literally, but pwede na kayong mag-base dun sa kanilang overview performance, no? Pwede na kayo dun mag-base. Tapos pero kung gusto niyo mas detailed ng kanilang portfolio, pwede mo silang i-click, no? Para lumabas yung kanilang details. Yung full portfolio nila. Ayan, na kung saan doon nakikita niyo yung kanilang performance all throughout their trading journey, no? Na trading journey na through their yung buong pagiging strategy provider lang nila. Okay? Tapos doon makikita nyo kung talaga ba sila ay profitable na, magkano yung kailangan nila. Doon nyo rin makikita ano yung mga requirements nila. Doon nyo rin makita ano yung mga tinitrade nila. Kung sila ba ay nagtitrade ng crypto, kung sila ba ay nagtitrade ng forex, or kung sila ba ay nagtitrade ng gold. No? So doon nyo makikita rin sa kanilang portfolio. Okay? So ngayon, para mas ano nyo naman, i-share ko naman yung screen ko sa app para mas clear, 'di ba? So on the spot tayo dun sa
wait wait rate app, no? Para hindi tayo maliligaw. Ayan. First timer. Ayun na yung huling chat. Ayun para. Ayan. So ngayon, oops, message center. Ayan. So ito lang yung gagawin ninyo. So once na makapag-login na kayo, syempre, yung unang bubungad sa inyo yan is ganito yung itsura niyan. Pagka-login nyo sa Waitrate app. Ngayon, gagawin nyo lang, pagka-login nyo na, punta lang kayo kay Explore tab. No? Pagkapunta nyo kay Explore tab, tap nyo lang si Waitrate Social, ganito na lalabas dyan. Lalabas na yung top list ng mga strategy provider natin. Okay? May bago na namang top 2. Napalitan na yung itong dalawa. May bago na ulit. So ngayon, pwede nyo rin naman ma-filter yan. So yan, karamihan na nakikita nyo dyan puro Chinese. Bakit? Kasi po, ang pinakamalaking market po right now ni Waytrade is China. So si Waytrade lang naman po yung isa sa mga broker na pwedeng makapag-accommodate or makapag-provide ng service sa China. No? So that's how big Waytrade is. No? So aside doon, meron tayo dito Indonesia, Malaysia. Pero kung gusto niyo naman, ayan, meron pa tayong Thailand. Eto, meron tayo ditong Pinoy na. So siya yung currently na top 1 natin for the Philippines. So, pero pwede niyo gawin yan, pwede niyo i-filter yan. Tap niyo lang yung country or area. Tapos hanapin niyo lang Philippines para makita niyo kung sino ba yung top trader sa Philippines. So diyan po lalabas lahat ng top traders dito sa Pinas. Dito kay WeTrade hindi ko include yung taga-ibang broker. Yung ito lang, nandito lang kay WeTrade ha. So ito yung mga top traders natin ngayon. Dito kay WeTrade. Daming nakausad kay si Sir Bronx. Dito si Sir Bronx. Top 3 si Sir Bronx. And dito rin ba si Breakout King Scalper? Dito rin ba yun, Sir George? Sa group niya rin ba? Hindi coach. Iba pong Yata, si Ma'am Marge ata yan, sir. Baka hindi, nga. hindi ako yan. Itong GTTM, I think Sir George, ito yung kumausap sa'yo, si Ka-Forex. Ganado na. Oo, nag-start na siya itong January. Mabuti. Mm. Pero nagulat ako, di siya nag-proceed sa'yo, ah. Yun nga eh. Sige nga. Ayan. And then ito, others, ayan, sila, ito kay Ma'am March, kilala ko, familiar yung pangalan na yun eh. Parang nakita ko na yun sa file eh. I think si Ma'am Marge to, si FX Lays. Elerion, tapos, yan, ito si Meron yung Elerion, nagyan si FX si Race. EA Maverick, yan, yan yung mga pwede nyo dyan. Which is mamaya naman, kung magtatanong kayo, sir, ano bang maganda, marirecommend din nyo? Don't worry guys, ito naman, magre-recommend naman kami. Pero still, nasa sa inyo kung i-follow nyo sila. No? O discretion ninyo kung kayo pa rin ang may final decision kung sino i-follow yung trader. No? Si broker po ang WeTrade, sir. Yes, Sir Ryan. Si WeTrade po yung broker. MT4 or MT5 platform po yan na ginagamit natin. So, doon sa MT4 and MT5, may server po yan. Kasi, kung direct lang kayo kay MT4 and MT5 at wala kayong broker, walang patutunguhan yung nyo. Kumbaga, pag nilagay nyo ng funds yan, wala kayong pagkukunan yan. Dahil sa broker po, sa broker lang, ang broker po yung yung middleman ninyo. So kung wala po kayong broker, dumirect kayo sa mga platform na yan, pag nagpasok kayo ng fund dyan, walang kasiguraduhan kung ma-withdraw nyo pa yan. Pero kung kailangan talaga, basically, pag mag-start kayo mag-trade, you need to have a broker. No? Pagdating sa mga real estate, you need to also have an agent, no? Pag bibili ka ng isang property, no? So same logic din pagdating sa trading, kailangan mo rin ng broker, no? So di ka makapag-direct mismo sa pinaka-market. Kasi sa broker po, nandiyan po yung server nila na doon po i-connect kayo sa mga liquidity provider, which is ang liquidity provider po, sila po yung responsible na mag-receive ng mga orders ninyo.
So imagine kung wala kang broker, sino magre-receive ng orders mo? 'Di ba? Kung walang broker. Kasi si broker, siya po yung connected dun sa mga bangko, sa mga liquidity providers, yung mga tier 1 banks like UBS, JP Morgan. Ngayon, kung hindi ka connected sa broker, paano ka makaka-connect dun? Saan pupunta yung trade mo, no? Kung walang mag-a-absorb, no? Ngayon, pag nakapag-ano na kayo, ayan, nakagawa na kayo ng WayTrade account, dun na kayo magkakaroon ng trading account na yun po yung gagamitin nyo para sa platform na yan, sa MT4 and sa MT5. So, Sir Ryan, if you're looking naman either just sa dalawa, don't worry, we both have MT4 and MT5 na platform. Okay? So, going back here now, let's say, let's start with Elerion. No? So, let's say, ito, no? Let's say, meron na kinapili na trader. Let's say, si Elerion. Ngayon, gusto nyo i-check yung kanyang performance. Pwede mo siyang itap yung mismong pangalan niya para lumabas yung kanyang portfolio. Ngayon, sa kanyang portfolio, ano-ano ba yung makikita nyo dyan? Doon sa kanina sinabi ko, makikita nyo dito lahat ng details about dun sa strategy provider na yon. Okay? Unang-una na dyan is yung kanyang chart, which is yung kanyang profit and loss. Or pwede nyo rin piliin yung equity over balance, no? Para makita nyo kung meron ba siyang floating trades, no? Na malaki. So, dyan nyo rin makita yon. Sa P&L naman, makita nyo dyan is yung kanyang basically profit and loss. Makita nyo dyan kung siya ba ay profit or siya ba ay nagano ng losses. Okay? So, yung difference niya. Next, trading volume. Dito niyo makita kung gaano kalaki yung trade niya sa araw na yon, no? Yung gaano kalaki yung total volume na trade niya nung trader. Okay? And then sa baba naman, makita nyo rin dyan yung annual income, kung gaano na ba kalaki yung kinita niya. No? Ever since nag-start siya maging strategy provider kay WeTrade. Makita nyo rin dyan. So ito, from the month of January, so far nakaka 875 cents na siya. Pero pwede mo rin yan change to 2025 para makita mo rin yung previous years niya. Okay? So ito sa taas. Dito sa kanyang top right, ito. Para makita nyo yung, parang iba yung nakikita nyo. Nasaan yung 2025? Ba't parang putol? Ang kulit, parang putol. Ay, yung screen ko pala yun. Natatakpan pala, kaya kala ko putol. Yan, so 2025, pwede nyo rin 2026. Okay? So yan, if ever na meron pa kayong questions or clarification yan, gamitin nyo lang po yung chat box para lahat tayo on the same page, no? Para walang naliligaw. Okay? And then next naman, sa financial naman, makita naman dyan yung kanyang numbers naman, yung talagang progress niya. Yung kanina, puro chart, ito numbers naman. Total net profit niya, kumbaga, ito na yung total na kinita niya. Tapos ito yung current equity niya, no? Balance, yan din. Tapos sa baba, trading status portfolio, dyan nyo naman makikita ano ba yung tinitrade niya. Kung anong asset. So ito, nakikita nyo XAUUSD. So sa mga hindi po nakakaalam ng instrument na to, ito po ay yung gold. No? Basically, AU is yung kanyang tag dito, scientific name, no? Scientific symbol. Tama ba? Yun. Tapos nilagyan lang ng X, no? Kaya naging XAU. Para nagmukha, yun yung kanyang currency name. XAU for the gold. And of course, if prepare siya kay USD. Okay? So ngayon, napapaisip kayo, sir, para saan yung Sidon? Sign lang po yun na itong account na to is sent account. So pag wala po nun ibig sabihin standard account po yun. Okay? All goods. So next naman, nandiyan yung overview. Dito nyo makikita yung kanyang mga requirement din. Mga requirements and ano ba yung mga rules. No? So dito, social trading rules, ang kanyang rules is para ma-follow mo siya, you need
you need to have at least $100. So nakalagay dito $100 minimum. So sa profit sharing naman niya 20%. Ano ibig sabihin nun? So sa pagkokopya ka sa kanya, sa lahat po ng kikitain mo, magkakaroon po siya ng 20% earnings. Okay? So paano mangyayari yun? So let's say kumopya ka sa kanya ng trade. Tapos yung account mo kumita ng $100. No? So sa $100 po na yun, 20% doon mapupunta sa kanya as fee, as profit sharing. Kumbaga hatian nyo. No? Then yung $80, sa'yo na yun. Yun na yung full profit mo as a follower. Okay? Ngayon, next naman is yung settlement period. Pag sasabi nating settlement period, tuwing kailan po kayo maghahatian. No? May tatlong option po kasi yan. Daily, weekly, and monthly. Eto, si Alero, nakaset po siya ng daily. So, ibig sabihin nun, everyday po kayo maghahatian. Every morning, actually. 7 o'clock ng umaga. 6 or 7 o'clock ng umaga, doon po kayo maghahatian ng profit sharing. Okay? So ngayon, sir, paano pag wala namang kita? Di basically, wala kayong paghahatian. Zero ang makita nyo po doon. Okay? Sir, paano man pag talo? Wala pa rin kayong paghahatian kasi talo yan. From the word itself mismo, profit sharing, yung profit lang yung paghahatian. Yung pag talo, wala kayong paghahatian. Pag wala naman, pag tabla lang, break even, wala rin kayong paghahatian. Okay? Pag mayroon ng kita, doon lang po kayo magkakaroon ng profit sharing. Okay? Gets po? Now, followers limit. Ano ibig sabihin itong followers limit? Ibig sabihin po niyan is yan po yung number of followers na pwedeng makapag-follow kay trader, kay SP. So sa sample natin na to, si Elerion, 200 katao lang ang pwedeng makapag-follow sa kanya. And currently, meron na siyang ilan to? 7 followers. No? So meron pang 193 na pwede pang kumopya. Next naman, position statistics. Dito naman po makikita kung meron ba siyang floating trades. No? So currently right now, meron siyang dalawang open position. So ibig sabihin na meron siyang floating trades. Ngayon, that's a good ano rin sa inyo, idea to give you also an idea kung kailan ba maganda i-follow si trader. Kasi pag meron kayo ma-encounter na trader na possibly pag nakita nyo, ang daming open position. Ibig sabihin nun, marami siyang floating trades. So, hindi po maganda kopyahan ng trades agad yung trader pag masyadong maraming open position. Bakit? Kasi there's a possibility, baka mamaya naghahabol ng losses, naghahabol ng trades yun. Baka mayroon siyang floating losses na naka-float. Ngayon, kailangan niyang bombahan ng trades para mabawi yun or ma-break even. Baka madamay pa kayo pag finalo niyo siya in the wrong timing. No? So, it is also important na kailangan maintindihan niyo rin ito maigi. Kasi mamaya, kumopya kayo ng trade sa trader, pero meron pala siyang floating loss. Pasunog na pala yung account niya. Tapos sumabay pa kayo, dinadamay din yung account ninyo. Diba? So, it's very important na kahit paano, i-check nyo rin din maigi yung portfolio. Okay? Next natin, position lot size. Makita nyo rin dyan kung gaano kalaki yung lot size ng currently na mga naka-open na trades. Close trades, makita nyo naman dyan yung ilan na ba yung total na trades na close ni trader. And then, ilan doon, makita nyo dyan, ilan doon yung profit and ilan doon yung losses. So dito, sa 2,422 trades na Elerion, 1,900 doon ay profit. 521 doon is yung loss. Okay? No? Okay? Then next, sa trading performance, yan naman makita kung gaano na ba kalaki yung kanyang average na profit and average loss and yung kanyang win rate. No? So, ayan, sa mga naghanap dyan ng win rate, dyan nyo rin makikita yon. Average trading volume. Ayan.
average trading time, maximum drawdown rate, ayan, profit and loss, ayan, 4:1. No? Maximum drawdown period, 2 days, trading frequency, dyan yung makita yung ibang ano. Ngayon, if you want to check naman yung kanyang mga naging trades na mga previous trading days, makita nyo rin dito, no? Nakailang lots na siya, magkano na yung total na profit niya. Makita nyo rin diyan. Okay? So makita nyo mayroong mga zero. Meron din diyan mga kasi po ito ay cent account. So yung nakita nyo lang po kasi diyan is naka-USD na yan. Diba? Naka na yan na converted into USD na. So medyo maliit lang makikita nyo pero in cent account mataas po yan, mga nasa 30, mga ganun, 30 cents. Yan. Okay? Clear ba tayo? Kasi next natin na part is pupunta na tayo sa important part. Is kung paano nyo ifa-follow na yung trader. If clear naman po, please type G as in go. Kung clear naman po and nakaka-follow. Okay, okay. Nako. O, yung mga huli ng nagdududa na ako dyan sa mga huling nag-chat. Mamaya naki-G na lang. May nag-reply na G, baka kailangan mag-chat ng G. Ayan. So now, punta na tayo sa GCash. Ngayon, punta na tayo ngayon sa very important part as a follower, no? Paano nyo na siya ifa-follow? Once na makita nyo yung portfolio, na-satisfied na yun. Okay, ang ganda ng performance na ito. Sige, i-follow ko na tong trader na to. Ganito na yung next step ninyo. Unang gagawin nyo dyan, pindutin nyo lang po yung follow. And then, I am noted. So, important din na guys, basahin nyo yung risk warning na yun. Okay? About naman yun sa nyo para sa inyo rin yan, sa risk warning. Okay? So now, going here, no? So, ito na yung isang importanteng part as of pagiging follower. Kasi dito nyo, ito po yung setting kung paano nyo i-follow yung trader. Magkamali ka lang dito ng konti, there's a possibility na hindi mag-open ng trades yun sa'yo kahit nagtatrade na yung trader. There's also a chance na pwedeng ma-wipe out agad yung trades mo, yung account mo pag nagkamali ka dito ng details. No? So, take this seriously and i-take note nyo itong mga parts na to. Okay? So, let's start. Ngayon, first, umpisa natin sa profit allocation. So, pinaka nasa taas. So, una, di nyo na mababago yung strategy fee. 20% talaga yan. Fix na yan. Yung kasi sinit ni strategy provider. Yung titignan nyo na po dyan is yung profit allocation. Ang option nyo dyan is profit reinvestment or transfer profits to wallet. So, ano ibig sabihin nun? Ito po, binibigyan po kayo ng option. Ano po yung plano nyo gawin pag after ng settlement period or after nyo maghatian ng profit. So, first option nyo dyan is profit reinvestment. Ibig sabihin nun, yung profit ninyo, iiwan nyo dun sa capital at hahayaan nyo lang magtuloy-tuloy mag-trade. Okay? Next naman, yung other option naman is yung transfer profits to wallet. Ano naman ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, yung profit ninyo, ihiwalay na po, mapupunta na po sa WeTrade wallet ninyo. Ang may iwan na lang po sa inyo dyan is yung capital. Okay? Para at least yung profit ninyo na ilalabas ninyo, pwede nyo siya ma-withdraw din. Okay? Kung gusto nyo lang i-withdraw yung profit, pwede nyo na magawain doon. No? Ito rin yung masasuggest ko or mare-recommend ko sa inyo guys. Transfer profits to wallet. Okay? Next naman, follow is yung follow setting. Sa follow settings, pipiliin nyo na po yung trading account ninyo. No? Yan. So, lalabas po dyan yung mga trading accounts available. Okay?
So, yung mga kulay gray, ibig sabihin po niyan is hindi nyo po yan magagamit as a follower dun sa trader na yun. Bakit? First, pwedeng hindi enough, iba yung kanyang, hindi siya naka-standard account yun, hindi siya naka-send. Pangalawa, naka-archive na yung account. Kumbaga, wala na, hindi na available yung trading account na yun. Baga na-remove na or na-delete na. Okay? So, yung mga kulay black na dyan, itong clear na trading account, yan lang po yung pwedeng nyo magamit to follow yung trader. Okay? So, take note nyo rin, pag sent account po ang gamit ng trader, sent account lang din po yung gagamitin nyo para ma-follow siya. Pag naka-standard account naman siya, or naka-STP, or naka-ECN, ang pwede nyo lang po magamit doon, pang-follow din, is the same. Standard, STP, and ECN account. Okay? Pag wala doon, pag send account po yung account ninyo, tapos yung kokopyahan nyo ng trade is standard account, hindi po mangyayari yon. Kasi ang lalagay doon is, eto po, inconsistent account type. Nakikita ba? Inconsistent account type. Okay? Kasi, ibig sabihin, magkaiba ng account type ng trading account. So, hindi siya pwede. Okay? Oops. Stop. Ayan. So, yun, once na makapili ka na ng trading account mo, may isang error dyan na lalabas. Kung hindi enough yung capital mo para ma-follow yung trader, mag-error na siya dyan. Mayroon na siyang red note na nandiyan. Ayan, no, nakalagay. The follower account does not meet the minimum copy amount requirement of the strategy. No? So, ibig sabihin nun, hindi enough yung laman ng trading account na to para ma-follow yung trader. Okay? So, automatic mare-reject na po yan. Okay? So, make sure na hit na pasok yung inyong capital dun sa trader na ifa-follow ninyo or ika-copy trade. Okay? So, next natin is, this is also the important part, is yung follower mode. Sa follower mode, ito po yung kung paano nyo ifa-follow si trader. Okay? So, first natin dyan is, nandyan yung first option is following based on strategy signal lots. So, ano ibig sabihin nun? Pag based on strategy, based on fund ratio pala. Sorry. Ito pala yung naka-check. Following based on fund ratio, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun is, i-base nyo po yung magiging lot size ninyo sa comparison ng accounts ninyong dalawa ng trader. So ngayon, kung malaki ang gap difference ninyo, no, mag-a-adjust yung lot size ninyo. So for example, ang capital ni trader is $100. Tapos ang capital mo is 500. Tapos pag ito po yung pinili ninyo, automatically din mag-a-adjust yung lot size. So since times 5 yung laki ng account mo sa trader, automatically times 5 din yung lot size mo. Ngayon, kabaliktaran naman to pagbaliktad. Kung si trader naman, mas malaki yung capital niya sa capital mo, ito yung disadvantage din yan, guys, ha. Pagdating sa calculation, pag hindi umabot sa minimum lot size natin, ang mangyayari po niyan, hindi magkokopya. Hindi kokopyahin yung trades. Invalid trades po yung lalabas. So, ano mangyayari? Pwede ba ako maglagay ng text? Wala. Walang text. Hindi pwede mag-text. So, let's say pen na lang. Ayan. So, for example, ikaw, ang capital mo is 100, tapos si trader is 200.
tapos nag-trade ng 0.01 si trader, tapos naka-ratio ka ng 1, ang magiging lot size mo po dyan is 0.002. Tama? Tama ba? Tama ba? I-check nyo kung tama. Kung ganyan po ang lalabas, ang mangyayari po dyan, invalid po yan. Invalid trade. Okay? Invalid trade po yan. So, ano mangyayari pag invalid trade? Hindi magkakopy ng trade yung account mo. Walang makita mo, walang nangyayari sa account mo, pero nakikita mo may nangyayari doon sa trader. Sa account ng trader. Nagte-trade na siya. Yung sa'yo, naiiwan. Kasi nga, invalid yung lumabas na calculation. Basically, ganun lang siya. No? Sa, recommended lang to pag mas malaki yung capital mo dun sa trader. No? Or, kung malaki yung fund gap ninyo, pero siya bumabomba ng trades, malaki yung lot size niya, tapos ikaw gusto mo adjusted yung lot size mo. Pwede yon. Pero kasi, hindi to recommend sa sa trader na 0.01 yung lot size niya, tapos kokopya mo siya, tapos meron kayong fund gap. No? Kasi malaki ang chance na hindi talaga mag-open ng trades yung account mo. Okay? So now, punta tayo sa pangalawang setting, which is ito rin yung pinaka-recommended ko, guys. So ngayon, kung kayo ay magka-copy trade, ito talaga pinaka-recommended ko. Okay? Kung ang gusto nyong pag-copy trade is literally na pagkopya lang talaga ng trades, regardless kung gaano kalaki yung gap ninyo sa trade ng gap ng funds ninyo ng trader, ito talagang the best. Okay? Kasi dito, ratio lang ang ano nyo dyan. Multiplier lang yung difference nyo dyan. Kasi mangyari niyan, pag naka 1 naman yan, tapos pinalo mo siya, kung kung ano magiging lot size ni trader, ganun din yung lot size mo. Wala nang paki kung mas malaki yung account niya or mas malaki yung account mo. Kung anong trade niya, yun din yung trade mo. Ganun siya basically. Magbabago lang siya kung babaguhin mo yung ratio o yung kanyang multiplier. Kung gagawin mo siya na, let's say, times, times 5. So, ibig sabihin nun, pag times 5, regardless kung mas malaki pa yung capital mo sa capital niya, or mas malaki yung capital niya sa capital mo, laging times 5 yung trades mo. Kasi, tandaan nyo, ang ratio po na to is multiplier. Basically, multiplier yan ng lot size mo. Okay? So, I suggest, gawin mo lang din dyan. Iwan mo na lang. Iwan mo na lang din. Okay? Clear ba tayo dito? Next natin, third following mode is yung fixed lot size. So, sa fixed lot size naman, may believe ka lang doon. Pag sa fixed lot size naman, wala ka nang pake doon sa mga magiging mangyayari. Basta pag nag-trade si trader, kung ano yung ilalagay mo ditong lot size. Let's say 0.02. Kahit pa mag-open si trader na 0.05 or 1 lot or 0.01, ang i-open lang na trade lang sa'yo is 0.02. Okay? Wala na siyang ibang ita-trade. Okay? Kung ang sinet mo is 0.02, mag-open man ng 0.05 si trader, 0.02 yun sa'yo. Maghabol man ng trade si trader, 0.02 pa rin yung sa'yo. Okay? So, ganoon lang siya. So, I don't recommend this one kasi medyo sobrang risky nito. Ang pinaka-recommended ko talaga, especially if you're planning na kopyahin lang talaga ko na talaga yung trade ni trader, I recommend is the based on strategy signal lots. Okay? So ito sa advanced settings, hindi ko na siya i-explain kasi hindi ko rin naman i-recommend to. It can cause also na medyo magre-risk lang din yung account mo dito. So I don't recommend na rin 'yan. Okay? So once na ma-set mo na 'tong lahat, yung everything ngayon,
Yang 1, 2, 3, 4. Oh, tatlo lang pala. 1, 2, 3. Check mo lang to. And then, dapat iilaw tong follow. Bakit hindi siya na umilaw? Kasi nga, yung trading account na pinili ko is hindi pasok dun sa trader. So, kailangan umilaw to. Okay? Para makopy mo siya. Kailangan umilaw to. Ayan. Iilaw dapat yan para makapag-proceed ka na. Kasi pag hindi umilaw yan, wala. Ibig sabihin, may error. Hanapin mo yung error. Saan yung merong, saan yung mga may red note. Okay? Clear? Okay. So yun. So yun lang naman dito sa as pagiging follower. No? So once na maklik mo na yan at nag-proceed siya, nag-show ng successful, wala ka nang gagawin. Antay mo na lang kung kumikita na ba si trader. So pag kumikita na si trader, automatic kumikita na rin account mo. So ang titignan mo lang talaga dyan is yung trading account mo. Magugulat ka na lang na nagtitrade na siya. Okay? So mangyari niyan, ang titignan mo na lang dyan is pupunta ka dito sa orders. Orders tab. Ayan. Diyan mo makita kung nagtitrade na ba yung account mo. Diyan mo makikita. Okay? Ayan. Clear ba tayo sa mga pagiging follower? Next natin is how to become naman na replace natin. Okay? Yan. Clear? Sure ba? Clear ba? Walang question sa pagiging follower? Please type Y kung clear po sa inyo. Please type Y kung clear po sa inyo ang pagiging follower at wala kayong question. Si Sir JC, late daw siya. Okay lang, Sir JC. Na-record ka naman na. Na-record ko naman tong discussion. So, you can just ask for kay Ma'am Marge or kay Sir George ng copy para makapanood. Okay? Okay, okay. So, na-proceed na tayo sa second part. Yan. So, ito nung part naman na to is para naman to sa mga trader na. Yung may mga strategy na ano, or kung meron kayong mga trading bot na ginagamit. No? So, para sa inyo to guys. So, if you are a trader na, or if you are using a trading bot, and gusto nyo pagkakitaan pa yon, makatulong sa iba, pwede nyo siyang i-apply as strategy provider. Okay? So, ngayon, paano maging strategy provider? So, ulitin ko lang, ano ba yung meron sa strategy provider? So, sa strategy provider ulit, guys, is ikaw magpapakopya ka na sa trade, sa mga followers. No? Para kumita ka ng extra through profit sharing. Okay? Ganun lang siya. So, we only have 3 steps para magawa yun. First, of course, login ka lang. Login mo lang yung WeTrade account mo. Pangalawa, punta ka lang sa profile mo. Then, click mo lang yung create strategy. And then, after nun, pagka-create mo ng strategy mo, i-share mo na yung profile mo para mayroon ka ng follower. No? Ganun lang siya kadali. 3 steps lang. No? 3 easy steps. Ayan. First step, punta ka sa profile mo, pagka-login mo, i-click mo lang tong create strategy. Meron ba dito mga naka-cellphone? Baka medyo maliit tong screen na nakikita nyo ngayon. No? Try nyo i-landscape para kahit paano medyo lumaki siyang konti. No? Ayan. Pero kung talagang maliit talaga, I don't know kung pwede nyo siyang i-zoom. Mazo-zoom nyo ba? Pwede pa lang i-zoom. Try nyo i-zoom din. Para ka lang nag-zoom ng picture. Ganun. Try nyo guys. Okay? So, ang gagawin nyo lang dyan is pagkapunta nyo sa profile ninyo, create strategy lang. And then, automatically, gagawa ka na agad ng strategy nun.
Gano'n lang siya kadali, no? Ano yung mga fi-fill up niyo do'n? First, of course, is yung 'di ba, nazo-zoom siya? Oh, 'di ba? Next, first na ilalagay niyo diyan is of course yung trading account. Diyan yan sa pinakataas. Anong trading account yung gagamitin mo as strategy provider? So same din yung kanina sa follower, 'no? Meron isa pang papalang rule na nakalimutan ko sabihin. Kapag ang trading account mo is na-apply mo na as follower, hindi mo na po siya puwedeng i-apply as strategy provider, yung same trading account na yun. Ngayon kung gusto mo mag-apply as strategy provider, gagawa ka ng panibagong trading account, okey? Tapos yun yung i-a-apply mo as strategy provider. Pero hindi po pupuwede yung same account, same trading account, i-a-apply mo as follower and at the same time i-a-apply mo rin as strategy provider and vice versa yun, 'no? Na yung strategy provider mo, i-a-apply mo as follower, hindi rin pupuwede yun, okey? Next naman diyan is yung strategy avatar. Sa strategy avatar naman kung gusto mong lagyan ng picture mo, 'no? But I don't suggest na lagyan mo ng picture mo. Pero kung gusto mong maging ano, na sure ka naman sa iyong strategy, sure ka naman nagiging profitable yung trades mo, wala namang problema yun, 'no? Discretion mo pa rin yun. Pero if, low-key ka lang naman, puwede mo naman din na 'wag lagyan. Kasi ang lalabas dun is yung logo ni WeTrade, which is ito, ayan, oh. Okey? So, gano'n lang naman din siya, ayan. Next naman is of course lalagyan mo rin siya ng pangalan. Ano yung ilalagay mong pangalan diyan? Totoong pangalan mo ba? Hindi po. Hindi mo pa puwedeng ilagay diyan yung totoong pangalan mo, okey? Kumbaga kailangan mo ilagay talaga diyan is, screen name mo, display name, okey? Kung naglalaro ka ng online games, yun puwede mo magamit yun as pangalan, 'no? Kung ikaw ay si Bogart 123, yun yung puwede mong ipangalan sa strategy mo, 'no? Yun yung ano, pero hindi pa puwede yung pangalan mo, real name 'no, o yung contact information mo, hindi rin pupuwede yun, okey? Next naman is yung strategy description. Diyan naman ang ilalagay mo naman diyan is of course details, konting details 'no, kasi ito yung pang-convince mo sa mga magiging followers mo, para i-follow ka talaga, 'no? 'Pag ang ilalagay mo diyan, "Nagti-trip lang ako mag-trade." Sa tingin mo meron kang mako-convince na follower para kopyahan ka kung alam nilang nagti-trip ka lang mag-trade, 'di ba? Siyempre yung ilalagay mo diyan, yung konting ano naman, convincing naman, pero hindi gano'n, hindi sobrang convincing na nagbibigay ka diyan, ang ilalagay mo is guaranteed returns. Like ilalagay mo 20% guarantee 'pag finalo niyo ako, hindi. Automatically po ire-reject po 'yun, 'no? O kaya lalagay mo diyan sure win, automatic po 'yan, ire-reject po 'yan. Hindi hindi 'yan mare-reject po 'yan, ha? So yung ilalagay niyo lang po diyan is puwedeng mga explanation kung ano ba yung strategy mo, paano ka nagte-trade, or puwede mo rin ilagay diyan kung ikaw ay gumagamit ng trading bot, puwede mo ilagay diyan. All trades are purely, automated. So yun, puwede yun. Kasi ibig sabihin nun, gumagamit ka ng trading bot, na lahat ng trades mo is galing sa robot, hindi sa'yo. Okey, so puwede yun. Basta 'wag ka lang maglalagay ng mga guaranteed returns, okey? So next natin diyan is magse-setup ka na ng strategy fee setting. So sa strategy fee setting, ilalagay mo lang naman po diyan, pipili ka lang sa dalawa, either profit sharing or subscription fee, okey? Hindi puwedeng parehas, okey? Isa lang. So sa profit sharing, meron kang dalawang option diyan. So I think better kung lilipat na tayo sa
sa tablet mismo, sa kabilang screen. Lipat ko ulit, no? Lipat tayo dito. So ngayon, if mag-apply ka na as strategy provider, okay? So sa strategy fees, copy trading, yan, punta ka lang sa copy trading, create strategy. Ayan. So yan, pipili ka lang, no? Pipili ka lang diyan. Hindi ka pa pwede na parehas, no? So hindi mo pwedeng mapindot parehas yan ng sabay. Isa lang. Okay? Pero nasa sa'yo rin, pwede mo nga rin i-turn off yan kung mabait ka. Gusto mo lang makatulong, isa kang anong magandang term, isa kang mabuting nilalang. Kung gusto mo lang talagang makatulong sa iba na kumita din, pwede mo rin naman i-turn off 'yan, no? Pero kung gusto mong kumita ng extra, mabuting nemik. Pero kung gusto mo kumita rin ng extra sa pagpapakopya sa iba, no? Kasi ang laki rin ng mawawala sa'yo kung i-turn off mo 'yan, 'di ba? Puwede kang pumili ng profit sharing or subscription. So ngayon, isa-isahin natin 'yan. 'Pag ang pinili mo is profit sharing, meron kang isa-set diyan na settlement period, ayan. So sa settlement period, ang settlement niyo diyan is 1 AM on the following day. Pero hindi po 'yan ibig sabihin 1 AM sa time natin, server time po 'yan. Which is ang server time po natin is, GMT +2. Bale 6 hours. 6 hours ahead tayo. So, bale, +6 niyo lang 'yun. So, 1 AM +6, that will be 7 AM. Ay, tama ba? 7 AM. GMT +2 or GMT +3? Basta dun sa either 6 AM or 7 AM. Gano'ng oras, okey? Dun po yung time na magre-reflect yung profit sharing ninyo, yung magiging hatian niyo, okey? 'Pag weekly naman ang pinili niyo, every Monday naman po 'yan, okey? Every Monday morning. 'Pag monthly naman, every first day of the month. So, every one, no? So, imagine may sahod ka na sa trabaho mo, kinsenas, kalpasan, ta's may extra ka pa every A1, 'di ba? So, 'pag 'yun ang pipiliin mo, ayan, oh. So, puwede kang daily, weekly, or monthly. Next naman, let's say piliin natin daily. Next naman natin is yung percentage split. Magkano ang magiging profit sharing ninyo? Magkano yung pinakamalaki mong ise-set, no? So, sa profit sharing po or percentage split, ang minimum natin is 5%, ang maximum naman is 30%. Okay? So, wala tayong 50%. Dati meron pero binabahan na lang ng 30%. Okay? So, maximum lang natin is 30%. Okay? Now, kung gusto mo naman na i-market ka, no? Gusto mong i-allow na i-promote ka ng mga followers mo or kahit hindi mong followers ng ibang tao, pwede mong i-turn on 'tong affiliate payout. Okay? Which is 'yun yung pangatlo natin, no? Diyan, pwede ka mag-set diyan kung magkano yung magiging hatian ninyo. Magkano yung ilang percent yung ibibigay mo sa kanila, no? So, nasa sa'yo 'yan kung gaano kalaki ibibigay mo. Kung medyo madamot, 'yan 5%. Isipin mo binigyan ka na nga ng followers tapos kukureputin mo 5% lang. 'Di ba? Pero pero nasa sa inyo 'yun guys, 'no, discretion niyo pa rin naman 'yan, okey? Pero puwede niyo rin 'yan i-turn off, 'no, kung gusto niyo lang private lang, gusto mo lang pili lang yung puwedeng pili lang yung gusto mong makapag-promote sa'yo, puwede mo rin naman gawin 'yun, 'no, ima-manual mo lang siya na specific na tao yung puwede lang makapag-affiliate sa'yo. So, puwede 'yun, okey? Next naman is, sa mga pinakaimportante is yung minimum following amount or fund requirement mo.
Magkano yung ire-require mo sa mga followers mo para makopy ka? $10 ba? To 100, 1,000? Nasa sa'yo. Pwede mo nga rin i-zero yan eh. Kung gusto mo kahit sino pwede mag-follow sa'yo eh. Pwede mo rin i-zero yan. No? Mag-ready ka lang pag ano. No? Pwede naman yung zero. Pwede, pero better, of course, for example, kung $100 yung capital mo, I suggest, ilagay mo dyan $100 din para parehas kayo. Kasi baka mamaya, sinet mo dyan $10, tapos ang capital mo is $100, tapos nag-open ka ng trade, nag-float ka ng $16, sunog na yung naka-follow sa'yo buhay pa. Kasi nga, hinayaan mo ma-follow ka ng mas mababang kapital. Di ba? So I suggest kung magkano yung capital mo, yung starting capital mo, yun din yung isuggest mo. Yun din yung iset mo dito as minimum following amount. Ngayon, let's say kumita ka na, no? Let's say kumita ka na ng $100 din, no? So bali 200 ka na. Pwede mo namang i-adjust 'yan, no? After a month. Pero take note lang guys, yung pag-modify po ng ating setting na to, especially yung fee settings, once a month lang po yung pwedeng pag-modify niyan, no? Pero yung dito sa taas, etong sa taas, yan, kahit ilang beses ka magpalit, walang problema. Pero pagdating dito sa strategy fees, ano na po yan? Once a month lang. Once a month nyo lang to pwedeng ma-modify. Itong lahat yan, no? So once a month nyo lang po yan pwedeng ma-modify. Okay? So kung gusto mo magpalit ng from profit sharing to subscription, no? Once a month mo lang magagawa 'yon. Okay? So, ay hindi ko pala di-discuss 'to, no? So yung another option pala guys, is yung subscription, no? So you have option there, no? Ang minimum is zero of course, while ang maximum naman is $5. So ano ibig sabihin po nun? Pag subscription po, from the word itself, daily subscription, everyday po, macha-chargean yung follower mo ng $5. No? Manalo or matalo yung trades mo, no? Macha-chargean yung mga followers mo ng kung ano man amount yung nilagay mo dyan. Kung $2, $3, or $5. No? Ganun lang siya pag subscription. Daily, everyday yun. No? Every 6 a.m. or 7 a.m. ng umaga, macha-charge yung subscription fee. No? So next, going back here sa minimum following amount, ulitin ko lang, kung magkano po yung starting capital ninyo, yun na lang po yung ilagay nyo dyan. No? Para as requirement. Next naman natin is yung follower limit. Dito naman is gaano kalaki or gaano karami yung pwede makapag-follow sa'yo. Basically, yun yun. Ilang kataong pwede makapag-follow sa'yo. Ang minimum po niyan is 1, of course. Ang maximum naman is 200. Okay? So, if nakapag-set na kayo dyan, let's say, gusto mo lang 15 katao lang pwede makapag-follow sa'yo, pwede mo naman lagay. Pero kawawa ka naman dun. Pero pag mayroon ng gusto mag-follow sa'yo na marami, di ba? Pero hanggang 15 lang. So, syempre, ilagay mo na lang 200. 200 nga eh. Ayan. So, ngayon, once na na-set mo yan, check mo lang to. Ayan. Tapos, iilaw din to. Kailangan umilaw din yan. Paano ba i-move to? Ayan. Kailangan umilaw din yan. Okay? Para ibig sabihin nun, pwede ka nang mag-submit ng iyong strategy provider account. Pag hindi yan umilaw, ibig sabihin meron kang nakalimutang i-input. Details mo, yung name mo, details, ayan. So probably meron ka dyan nakalimutang lagyan. Okay? So once na lumabas na yan, makikita nyo po yan dito sa my strategy.
So, diyan nyo makikita kung valid ba yung, nag-proceed ba yung strategy mo, kung na-reject ba, or close mo na. Dito mo rin pwedeng i-close yung mga strategy account mo. So, for example, eto, nakikita nyo dito, clear. Meron kayo nakikita ditong valid, ibig sabihin po niyan, running po yan. Nakikita na yun sa strategy list, sa listahan. Pag rejected naman, from the word itself, rejected, of course, hindi yan makikita doon. Rejected yan. Ibig sabihin, kailangan mong ulitin yan. O either kailangan may baguhin ka dyan or may kailangan kang gawin dyan. Another is, pag close mo na po yung strategy mo, ganito yung lalabas yan. Close. Okay? So, yun. I think that's for the ano naman. Next naman, if gusto niyo na siyang, let's say, sir, nakagawa na ako ng strategy ko. Ngayon, paano na yung next na gagawin ko doon? Siyempre, nakagawa ka na ng strategy mo, ang gagawin mo na doon is i-share mo na siya, siyempre. No? So, ang gagawin mo dyan is, hanapin mo lang yung strategy mo. So, gamitin natin yung sinample natin. Ayan, si EA Maverick yun. So, thank you kay Sir George dun sa picture. Ayan, nilagay ko na. Pinalagay ko na. Ayan. So, ito, for example, nakagawa ka na ng strategy mo. Ang gagawin mo na dyan is i-share mo na. Siyempre, paano ka makakapanghikayat ng mga followers mo, ng copyers mo, kung hindi mo siya i-share. So, ngayon, ang gagawin mo dyan, punta ka sa strategy mo, tap mo lang yung manage. So, baka sa mga hindi nakakita. Sa manage po, makikita nyo po yan, ito, sa top right. Ayan. Ayan. Manage. Ayan. Manage. So, dyan sa manage, para pagka-click nyo po niyan, lalabas itong nasa baba. So, syempre, click nyo lang po yung share strategy. Okay? So, pagka-click nyo ng share strategy, lalabas na yung profile mo, portfolio mo. Pwedeng pagpilian, pwede kang mamili dyan. Ano yung gusto mong i-share sa mga followers mo para ma-convince mo sila na talagang magandang i-follow ka. Okay? So, yan. Kung gusto mo ng ganyan ka-details, yan. Pwede mo siyang i-save image. Yan. Check natin kung mada-download ba siya. Ayan. Save successfully. And then, copy or pwede mo rin yung copy affiliate. So, yan. Meron ka ng link. I-share mo na lang sa kanya. Make sure lang na kailangan meron na siyang WeTrade account. Kasi mamaya pag share mo sa kanya yung link tapos wala pa pala siyang WeTrade account, hindi pa siya verified, ibabato lang siya sa registration. Mag-error lang yung link na yun. So, kailangan verified na siya bago mo ibigay yung link para ma-direct naman siya dun sa strategy mo. Okay? Pwede mo rin sa kanyang paskan tong QR code para makopya na ng trade. Okay? So, yun. Any questions so far as a strategy provider sa mga aspiring strategy or aspiring host dyan? Any question po before we go to the third part? Clear naman ba? If clear naman po, please type W. If clear sa inyo. W as in we trade. Ayan. Okay, clear daw kay Sir Van D. How about the others? Ano guys, tulog na kayo? Gantay ng raffle? Raffle muna, sabi ni Sir Renan. Raffle. Sir Marge, Ma'am Marge, raffle ba o gawin natin pa quiz? Ano mas prefer niyo po?
Sige, coach, mas okay kung pakpis para ma-check natin kung nakikinig sila. Ah, ayan, ayaw ko palampasin ni Ma'am Marge. Sorry Yaman guys. talaga ni Ma'am Marge, ah. Mahigpit ngayon si Ma'am Marge, guys. Okay? So, quiz tayo. Oh, quick quiz. Doon sa dalawang diniscuss ko kanina, no? Ayan, first question Ay, ko. wait lang, coach. Yung mga price natin, $10 po ito live trading, guys, ha. Sa mga new clients na magre-register pa lang. Pero kung meron na kayong existing, you can ask your kung sino man sa family, sa friends mo, relatives mo na hindi pa naka-register, you can ask them na mag-register para ma-credit natin sa kanila yung price. Kasi kailangan guys bago, as in bagong account talaga. Si, so, ma-March kasari pa rin ba sila si Sir Bancil? Nakakailan na si Sir Bancil eh. Oh, yes, sir. Sali pa rin. Basta may bagong account si Sir Bansid. Oh, Walang problema. marami pa namang atang kamag-anak si Sir Bancil eh. So, Kaya nga. pwede pa, no? Ayan. So, first question ko, no? Ah, ano po yung tawag natin sa mga copier? Kumokopya ng trades. Ano po yung term na tawag natin sa mga copier? So, napakasimple. Oh, meron na tayo agad sumagot. Naku, meron. Saan galing yan? Mike daw dapat. Mahirapan tayo, Sir George. Yan, pag Mike, mahirapan tayo hanapin kung sino yung nagsalita na yun. Ayan. Pakakabog. Oh, so una na lang nag-chat, si Sir Renan. Grabe si Sir Renan. Oh, nakikinig talaga si Sir Wait, Renan, no? dalawa yung Renan dito. Renan Tagum or ito yung si Sir Renan sa Davao. Tingin ko, ito talaga yung Tagum eh. Kasi may si... Ay, sabi ko na nga Tagong pa ba rin eh. daw eh. Okay lang yan, sir. Pero para makuha yan, sir, kailangan mo gumawa ng bagong account. Kaya yan, marami naman yan daw ngayon sa Sir. Yan na lang, Sir Renan. Congratulations sa inyo. Congrats, Sir Renan. Ma'am Marge, ilan ba? Ilan ba yung bibigyan mo, Ma'am Marge? Dalawa pa, sir. Dalawa pa, Dalawa coach. pa, dalawa pa. So, Wow, big time. big time si Ma'am Marge ngayon, guys. So, second question ko. Um, ano nga ulit yun? Hanap lang ako ng pwedeng i-questions. Na madali lang. Kasi, ayan. Ito medyo mahirap to guys. Kasi, pero ito rin kasi importanteng part eh. Magbigay ng isang following mode. Yun yung aking second question. Magbigay ng isang following mode. Strategy, hindi po ma'am. Iba, following mode, yung way ng pagkopya ng trades. Magbigay ng isang sample ng following mode. EA, hindi po. Nako, pinakita ko yun. Isa-isa ko pa yung tatlo na yun. Tatlo yun guys, tatlo yun. Isa lang doon, bigay nyo. Based on strategy signal. Ayun, meron na tayong winner. Congratulations kay Kuya Ed. Sino Yan. si Kuya Ed? Parang Parang bago bago ano? lang, parang bago nga lang, sir. Kami kasing Ed na dito eh. Mm. Ito yung host ng Elerion, Ed yung pangalan. Baka si Sir Eddie. Naka-disguise pa gano'n. Oo, naka-disguise lang. Davao daw, sir. Okay. Mabuti. Ayun. So, yun. Sinong Ed yan, sir? May account na ba kayo, Sir Ed? Yan, para mai-prepare na sa inyo. Yan, kontakin nyo na lang po si Ma'am Marge para sa pag-claim ng inyong prizes. So, congratulations sa dalawa. Mamaya, may isa pa tayong questions para dun sa pangatlo. Okay? So, proceed na tayo. Continue na tayo sa last part natin, which is yung pagiging affiliate.
no? So, there's another way naman, no? Kung gusto nyo pa umextra, magkaroon pa ng extra pa, no? Hindi ka pa na-satisfied dun sa profit sharing, hindi ka pa na-satisfied sa pagiging follower, gusto mo pa, naghahanap ka pa ng extra income. Ito, pwede kang mag-apply as a affiliate promoter. Amoy power. Ayan, pwede ka talagang pumawer. Kasi dito, ang gagawin mo lang is magpo-promote ka lang ng trader, no? So kahit hindi ka nakaka-copy trade sa kanya, pero gusto mo lang siya kasi nakita mo lang na maganda yung portfolio niya, promote mo siya, tapos merong na-satisfied, kinopy ng trade, may profit sharing ka doon. Siyempre, ganoon lang siya ka-basic, no? So, here's the step by step naman how to become a affiliate promoter, no? Guys, iba pa 'to sa pagiging IB. Additional pa 'to para sa inyo. So, if you are already familiar sa IB program, eto naman is yung pwede mo 'tong ibigay sa mga direct clients mo kung gusto mo rin silang tulungan, pero ayaw mo silang gawing IB. Ayaw mo silang gawing sub-IB. Pwede mong ibigay sa kanila 'to kasi pwede silang kumita dito ng malaki yan din. Mamaya, magbibigay tayo ng sample diyan para makapag-ano tayo, no? Para talagang maramdaman ninyo or ma-imagine ninyo yung potential. Okay? So ngayon kasi puro drawing eh, no? So try natin ipaano sa inyo yung drawing mismo, maramdaman nyo din. Okay? So let's go to the step by step naman ng paano maging affiliate. Okay? So of course, first step, kailangan lagyan mo lang yung WeTrade account mo. Ilalagay mo lang yung trade account mo. Second step, pipili ka lang ng trader. Pipili ka lang ng trader na gusto mong i-promote. Then after nun, pagkapili mo na nun, share mo lang yung affiliate link. Ganun lang siya kadali. No? So, lahat ng